nga ba yung SK na yan? Sangguniang Kabataan para makatulong sa mga kabataan na kunyari, una sa financial. Parang gagawa sila ng mga program, sila yung magsasabi na parang mapataran nila. Yun, gagawin nila. Tawag doon. Pag start na ng klase, nagbibigay sila ng mga needs ng mga student. Nakakatulong po sa mga kabataan o teknolohiya po para sa lahat. At saka para sa kapaligiran lang po. To represent yung lugar nyo. They can help us na mag-improve. Ano nga ba kasing ginagawa ng SK? The SK was created by the Local Government Code of 1991 to provide youth representation in government. There are observations that the SK has outlived its usefulness and exposes the youth to various forms of poll fraud. Bakit natin tatanggalin ng kaisa-isang pundasyon ng mga kabataan para sa good governance? Para po sa amin, hindi ko katanggap-tanggap ang direct abolition, kundi i-reform. There is an opportunity to actually reform the SK, the youth elections. Kaya lang minsan nagkakaproblema doon din sa mga technical aspects. Ayon sa survey ng Ateneo School of Government noong 2021, kadalasang kulang ang kakayahan ng SK chairpersons at federations para gawin ang kanilang trabaho. Kasama rito ang paggawa ng mga ordinansa, pagbuo ng constituency at advocacy, at pamamahala ng government projects. So dapat magtulong-tulong doon na bigyan ng capacity, magkaroon talaga ng skill yung ating mga kabataan. May kasama na doon yung COA, 'di ba? Yung awareness nila doon sa yung Department of Finance, yung paano sila gumawa ng budgets, but also crafting really meaningful projects. You know, our youths are very tech savvy and all. They're all politically smart. They are up for the challenge. They should really exercise their agency, yung kanilang power, yung kanilang vision, no? First time ko rin talaga, so kinakabahan din ako, syempre. I am graduate last June 2023 in the course of BSBA Marketing Management. Sa course ko na yun, natutunan ko rin naman kung paano syempre mag-budget, kung paano mag-finance, and kung paano mag-ayos ng mga paperwork. Ako as aspiring SK chairman, gustong-gusto ko rin talaga ituloy yung project ng Sangguniang Kabataan, yung School is School. Talagang helpful siya, lalong-lalo na sa mga estudyante talagang masisipag mag-aral. Kasi yung mga school supplies na dapat ibawas nila sa kanilang mga baon, naibibigay ng Sangguniang Kabataan. They want to perform their autonomous role. They want na ipakita nila na na kaya nila na maging independent doon sa mga older politicians. They're not isolated from the broader politics. Sa ilalim ng SK Reform Law, bawal tumakbo ang may kamag-anak na incumbent elected officials. Yung purpose din ng batas is not just to constrain itong dynastic politics, but ang big part actually niya is to enable youth autonomy, genuine youth political participation. Sa family ko rin po, we are in the line of barangays din po. Kumbaga, yung lolo ko po dati is barangay captain po sa aming barangay. And yung kuya ko nga po is SK Kagawad ko ngayon. So, nahi-help din po nila ako para po mas ma-enhance ko po yung mga dapat kong gawin pag naupo po ako bilang SK chairman. May plano po ba kayong tumakbo para sa mas mataas na posisyon sa barangay in the future? Sa ngayon, focus muna ako sa kabataan po ng ating barangay. Kung maganda ang maipapakita ko sa aking mga kabarangay, syempre, magna-try tayong sumubok po ng mas mataas na posisyon. Hindi masasayang ang boto mo. Masipag, may serbisyong kalidad, at may paninindigan sa responsibilidad. Dito sa What the F Podcast, walang murahan, usapang facts lang. Pakinggan kami sa YouTube, Spotify, Google Podcast at Apple Podcast.